sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, March 17, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Simula Huwebes, minimum fare sa modern jeepney aakyat na sa 17 pesos. 14 pesos naman sa tradisyonal na jeep. Pamamahagi ng cash aid sa mga driver dahil sa krisis sa krudo. Umarangkada na. Hindi recycled yung kaso kasi to begin with, hindi pa rin naman niya to sinasagot. Pagtawag ni VP Sara Duterte na recycled ang impeachment sa kanya. Inalmahan ng complainants. US President Donald Trump nagbanta na sunod nitong target kunin ang Cuba sa harap ng nationwide power blackout ng naturang island nation. Sa showbiz, first live interaction sa fans ng Nation's girl group BINI sa Weavers naging matagumpay. At Donnie Pangilinan may padiskwento sa sariling gasolinahan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kapit po mga commuters, aprobado na at epektibo ngayong linggo ang taas singil sa pasahe sa halos lahat ng pampasaherong sasakyan. Pumapalo hanggang 2 piso ang dagdag sa pasahe sa jeepney at may dagdag rin sa mga susunod na kilometro. Pero parang walang happy mula sa sektor ng mga commuter at maging sa mga tsuper. Ang Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Bunsod ng kada linggong pagtaas ng singil sa produktong petrolyo bunga ng gera sa Middle East, ipatutupad na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang increase sa pasahe ng halos lahat ng pampublikong sasakyan simula Huwebes, March 19. This is one of the hardest decisions of the board. Ilang beses namin piniikot-ikot to. Ang kinonsider namin fuel price dito ranges from 75 to 80 pesos per liter. Kabilang din sa kinonsidera sa desisyon ang halaga ng spare parts sa pag-maintain ng sasakyan at minimum wage increase mula 2022 hanggang 2025. Para sa tradisyonal na jeepney, ang dating basic 13 peso fare magiging 14 pesos na sa unang 4 na kilometro. 2 piso naman ang dagdag sa modern jeepney. Kaya mula sa dating 15 pesos, magiging 17 pesos na ang minimum fare. Halos 2 piso rin ang dagdag singil sa mga susunod pa na kilometro. Hindi naman kontento ang ilang tsuper dito, maging sa ayudang ibibigay ng DSWD. Parang hindi pa rin sapat dahil sa taas ng presyo ng gasolina at diesel natin, yung mga produktong gasolina ngayon. Ilang araw lang gagamitin yan, 2 araw lang yun. Yung ayuda na yun, wala rin kwenta yun. Ang mga commuter naman walang choice kundi magbayad ng mas mahal. Nakaka-apekto po bilang estudyante kasi kailangan mag-commute. Lalo na po ngayon kasi graduating na po. Sayang din naman kasi yung 1 peso or 2 pesos kasi as a minimum lang din. Siyempre hindi lang naman yun yung financial mo everyday para sa pamasahe lang. Binabalanse natin yung kakayanan ng ating mga commuters to afford paying a higher price. Bukod sa jeep, aprobado na rin ang taas pasahe sa airport taxis, TNVS at point-to-point buses. Dagdag ng ahensya, hindi nababawiin ang taas pasahe na ito kahit pa bumaba ang singil sa krudo. Pakuha nila yung fare matrix nila next week, maging permanent na po yan. May hanggang Hunyo sila para isapinal ang matrix at gawing permanente ang fare increase. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Hindi pa man kumpletong naipatutupad ang ikalawang round ng double-digit mega oil price hike ngayong linggo, sumampa na
sa mahigit 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Kaya ang ilang motorista kanya-kanyang diskarte para makatipid sa langis. Ang MMDA naman nakapagtala na ng mahigit 1,000 nagbibisikleta sa EDSA kada araw na malinaw na iwas gastos strategy. Kaya naman may bago ring pasilidad ang ahensya para sa bikers. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sumampa na sa higit 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan kahit hindi pa kompleto ang halos 24 pesos na dagdag presyo sa diesel ngayong linggo. Gaya sa Shell, 16 pesos and 70 centavos sa unang sigwada, susundan ng 4 pesos and 80 centavos Merkules at 2 pesos and 40 centavos sa Huwebes, March 19. Ang Flying V naman, 12 pesos and 20 centavos sa unang hati at kapwa 4 pesos and 10 centavos hanggang Huwebes. Kaya't ang messenger na si Ariel, maingat na inaaral ang ruta bago bumiyahe. Sa malapit lang ako pupunta, imbis sa gastos ng motor, hindi ko na gagamitin yung motor ko kasi mahal yung gas kaysa sa pamasahe. So commute ka na lang? Oo, commute na lang ako. Graduate naman na sa ganitong alalahanin ang 29 anyos sa si Engineer Leandro dahil post-pandemic pa noong 2022 nang simulan na gumamit ng bike sa halos lahat ng kanyang pinupuntahan. Wala ka nang ginagastos when you have to bike. As long as your bike's in good working condition and you have everything you need, libre siya. Kaya't hinimok ng grupong Bicycle Friendly Philippines ang pamahalaan na tiyaking ligtas sa gaya nilang mga nagbibisikleta ang mga lansangan. Malimit kasi kahit na mismong bike lanes gaya sa EDSA, danas nila ang panggigit-git ng ilang motorista. All the agencies and enforcers should be made aware of the policy so that they can enforce it properly. Kasi nangyayari, many of the enforcers are unaware of that the priority pala ang taong naglalakad or ang taong nagbibisikleta over four wheels. We are in constant talks naman, communication with the DOTR kung paano how we move forward with the bike lane program. At ang mga, especially yung infrastructure niyan, DOTR and DPWH, together with MMDA will be collaborating para ma-improve ang mga facilities na yan. As of February 2026, naitala ng MMDA ang 1,700 na mga nagbibisikleta na dumaraan sa EDSA araw-araw na posibleng madagdagan pa habang nagpapatuloy ang pagsirit ng presyo ng langis. Para may mapag-ayusan ng mga nagbibisikleta bago tumuloy sa kanilang destinasyon, binuksan ng MMDA ang 4 na shower room sa Motorcycle Riding Academy nito sa Pasig City. Actually, malaki ang lugar niya, yung spasyo niya. Kompleto sa sabon, may shower syempre at may heater, di ba? Pero bago ka makagamit ng isa sa mga pasilidad na ito, ay kailangan mo munang mag-scan ng QR code at magsagot ng ilang impormasyon. Pero libre ang paggamit nito. Target pang dagdagan ng MMDA ang ganitong shower rooms. Welcome ito sa ilang bikers group at tumaasang gagayahin din ng pribadong sektor. Sana maisip nila na ibigay yan bilang insentibo para sa mga tao to start bike commuting. Actually, pwede rin siya for people who would walk to work or do bimodal. So, train and walk or bike and train, ganyan. Tiniyak ng ahensya na may ilan pang programa na bikers-friendly silang ilalatag, lalo't isa sa mga bisikleta sa ginagamit ng ating mga kababayan bilang mode of transportation. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain ng panukala si Senate President Vicente Tito Soto III para ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law, bunsod ng pagdududa sa kung makatarungan at tama ba ang kasalukuyang presyo ng langis sa mga gasolinahan. Ayon kay Soto, hindi niya sinusuportahan ang batas noong una pa lang dahil sa mga isyu ng kawalan ng transparency sa presyo ng langis. Anya hindi alam ng publiko kung magkano at kailan binili ng mga kumpanya ng langis, kaya mahirap masabi kung makatarungan ang mga ito. Giit pa ni Soto, kung mawawala ang batas, muling makikialam ang pamahalaan sa pagtatakda ng presyo ng krudo. Umaasa naman si Soto ng suporta mula sa mga kasamahan sa Senado at Kamara. Sa ngayon, hindi natin alam magkano ba bili nila. Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam eh. Di ba? Pero kung wala yan, balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. Ngayon lang itong nangyayaring ito eh. Kailan ba dumating yung mga fuel na yun, di ba?
Nagsimula ng mamahagi ang pamahalaan ng cash assistance sa mga driver na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa isang covered court sa Santa Mesa, Maynila. Aabot sa 139,000 na tricycle driver sa NCR ang makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS programa. Giit ng Pangulo, hindi ito one-time aid at magpapatuloy na ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong matapos ang Holy Week, maging sa mga probinsya habang patuloy ang krisis. Samantala, ipinaliwanag ng DSWD na inuna muna ang mga tricycle driver dahil sila ang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo at karamihan ay maliit lang ang kita. Kinuha naman ang pambayad sa cash aid mula sa pondo ng AICS. Alam naman ninyo ang nangyari, nagkagera sa Middle East, doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ng presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo, wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Alam ko, kailangan ninyo yan para kahit papaano, meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Inuna na natin yung mga tricycle drivers kasi marami sila at yung listahan readily available na sa local government units. Konting pagsasala lang, konting pag-aayos lang, pwede na natin i-pay out kaagad. Good news naman mga ka-A to Z, inanunsyo ng Department of Trade and Industry na walang magiging taas presyo sa mga pangunahing bilihin alinsunod sa napagkasunduan ng mga manufacturer. Ayon sa DTI, 21 mga kumpanya ang nangakong hindi gagalawin ang presyo ng basic necessities at prime commodities gaya ng sardinas, delata, tinapay, noodles, bottled water at kape, kabilang ang sabon at kandila. Nag-commit ang ilan sa mga ito na walang price adjustment sa susunod na 30 araw, habang ang ilan ay aabot sa 60 araw. Nagpasalamat naman si Trade Secretary Cristina Roque sa mga kumpanya na tiniyak ang pag-agapay sa Pinoy consumers sa kabila ng epekto ng mataas na presyo ng krudo sa kanilang produksyon at transportasyon. Hinamon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang isang grupo ng mga retiradong opisyal ng militar na maghain ng formal na reklamo kung may ebidensya sa umano'y third force na nagbabalak ng kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ang naunang pahayag ni Retired General Romeo Poquiz na posibleng may third force umano na nagbabalak ng anyay kudeta. Ayon kay Teodoro, wala pang natatanggap na impormasyon ng Department of National Defense ukol sa naturang plot. Giit ng kalihim, dapat gumawa ng sinumpaang salaysay at isumito ito sa law enforcement at mga piskal para maimbestigahan ng maayos. Si Poquiz ay convener ng United People's Initiative, isang grupo ng mga retiradong militar na nananawagan ng pagbibitiw ni PBBM kaugnay ng isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Wala. Alam mo, as responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? You know, kung meron talagang ebidensya. Hindi pabor ang mayorya ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na ipaharap ang 18 dating sundalo na umano'y nag-deliver ng cash sa iba-ibang personalidad. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson, bagamat may ilang nagmumungkahi na ipaharap ang mga ito, mas marami ang naniniwalang magugulo lamang ang pagdinig kung ipatatawag sila. Binanggit din ni Lacson na hindi man lang nakipag-ugnayan sa Senado ang abogado ng mga sundalo na si Levito Baligod para
isama sila sa pagdinig. Dagdag ng senador, inalok na niya ang pagharap ng mga ito pero wala umanong inisyatiba mula sa kanilang panig. Nauna nang nakita ni Lacson ng mga inconsistency sa sinumpaang salaysay ng 18 ex-Marines. Kaya nag-iingat din si Lacson na baka maaresto o madetini ang mga ito ng ibang senador para mailigaw sa mga investigador. May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang ipatawag kasi magugulo lang yung hearing. Walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Wala. In-offer nyo na, sir, di ba? In-offer ko na, yan. Peak Pisces energy. Yan ang atake ng kapamilya actress na si Kyla Estrada matapos ibahagi ang ilang larawan sa kanyang photoshoot para sa kanyang 30th birthday. Sa Instagram, ibinahagi ni Kyla ang kanyang fierce and beautiful trentahin look. Suot ang black swimsuit na may pa-transparent cover effect. Bukod dyan, nauna nang nagbahagi ang aktres ng ilang kuha sa photoshoot with caption, trentahin. Speaking of birthday photoshoot naman, hindi rin nagpahuli si Andrea Brillantes sa kanyang 23rd birthday entry. Pak na pak ang aurahan ni Blythe. Suot ang sporty but sexy Jordan-themed outfit na ibinahagi sa IG. Una nang bumati kay Andrea ang ina nito na si Belle Brillantes at inilarawan ng anak bilang the most beautiful and bravest girl. Happy birthday sa inyo! Susunod, pagtawag ni VP Sara Duterte na recycled ang impeachment sa kanya, inalmahan ng complainants. At sa ibayong balita, Trump nagbanta na sunod nitong target kunin ang Cuba sa harap ng nationwide power blackout sa naturang island nation. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Inaalmahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte na recycled umano ang reklamong impeachment laban sa kanya. Habang iginiit naman ng grupong trilyon-peso March Movement na dapat harapin na lang ni VP Sara ang reklamo at sagutin ng diretsahan ang mga alegasyon sa kanya. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi recycled yung kaso kasi to begin with, hindi pa rin naman niya to sinasagot. So ang recycled dito yung palusot niya. Ito ang diretsang sagot ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa tahasang pahayag ng ikalawang Pangulo. 30 minutos bago mag-alas 5 ng hapon nitong Lunes, bago ang ultimatum para sagutin ng naturang reklamo, nagsumite ng tugon ang kampo ng ikalawang Pangulo mula sa 10 araw na palugit na ibinigay sa kanila. Giit ni VP Sara, pawang basura at recycled lamang lahat ng reklamo sa kanya sa Kongreso at inaabuso umano ng ilang House members ang kanilang posisyon at kapangyarihan. Na para bang spoiled brat, na pag pinagpapaliwanag, ang unang reaction ay mag-tantrums. Hindi tantrums ang kailangan ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan accountability and truth-telling. Kinakailangan magbantay tayo kasi ginagawa talaga nila ang lahat para ma-evade yung accountability. Yung pagtawag nila ng basura at recycled yung kaso, ito na naman yung lumang tugtugin ng pagtakbo mula sa responsibility and accountability. Matatanda ang pumasa sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at nakitaan ito ng sufficiency and substance para magtuloy sa formal na pagdinig ng Kongreso. Giit dito ni VP Sara, ibasura na lamang ang mga reklamo. Pero buwelta ng Akbayan na panahon na para sagutin ni VP Sara ang kasong ito. Matagal na naghihintay ang taong bayan. Hindi pwedeng tantrums lang ang sagot. Ang kailangan accountability. Samantala, nagtipon-tipon naman sa labas ng Kongreso ang iba't ibang progresibong grupo kabilang ang trilyon-peso March Movement para ipanawagan na diretsang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga reklamo sa kanya na lagi niyang iniiwasan mula noon hanggang ngayon. Hindi ito politika. Ito ay para sa hustisya, para sa mga taong bayan na ninakawan ng ating mga buwis. Ang tendensya ni
VP Sara na palabuin ang mga issue at iiwas ang sarili niya dahil hindi niya, no, tulad ng mga panahon ng hinahanap ang confidential funds ay hindi siya direktang sumasagot. Kinwestiyon din ng mga grupo ang sandamakmak na tatayong abogado ng bise na tila ilag at panangga lamang ng bise. Lalo't alam naman nilang kinatatakutan niya ang impeachment. Ang mga abogadong ito ay nakakalungkot isipin na baka pera pa ng taong bayan lahat ang pinagbabayad dito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa magbabayad para sa kanyang mga sandamakmak na abogado. Bakit siya merong 16 na abogado? So medyo may kinakabahan talaga kasi alam na matindi ang ating ebidensya sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa ngayon, may 3 araw naman ng mga complainant para sumagot sa naging tugon ng kampo ng bise. Bagamat una nang sinabi ng mga complainant na bigo ang Vice Presidente na direktang pabulaanan ang mga material na aligasyon sa 98 pages na reklamo, kabilang ang kontrobersyal na paggamit ng confidential funds. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Lusot na sa Senado ang bersyon nito ng panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Pero babala ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, posibleng hindi makinabang ang ordinaryong consumer rito. Ayon kay Senator Amy, maaaring mapakinabangan lang ito ng mga oil importer at oil company, lalo na kung hindi naman ipapasa sa publiko ang diskwento. Giit ng Senadora, dapat isama rin sa usapan ang pag-aalis ng value-added tax o VAT sa langis para naman diretsyong maramdaman ng motorista ang bawas presyo mula pa lang sa gasolinahan. Buwelta pa ni Senator Amy, malaki ang mawawalang koleksyon sa gobyerno na aabot sa 136 billion pesos kung tuluyang masususpindi ang buwis ngayong taon. Tutol naman ang dating NEDA Chief at ekonomistang si University of the Philippines Professor Winnie Monsod sa pagbabawas o pagsususpindi ng fuel excise tax sa harap yan ng napipintong pagsasabatas ng panukala. Ayon kay Monsod, hindi ito makatutulong sa mga Pilipino at sa halip ay posibleng lalong magpabigat sa buhay, lalo na sa mga mahihirap. Bagay na napatunayan na noong 2022. Anya, mababawasan kasi ang koleksyon ng pamahalaan na ginagamit para sa mahalagang programa at serbisyo. Sa halip ayon kay Monsod, dapat humanap ng ibang paraan ng pamahalaan para makalikom ng pondo, lalo na sa gitna ng krisis sa Middle East. Tax on what you own, not a tax on what you earn. And this wealth tax is going to be targeted ideally for the 50 wealthiest billionaires, family billionaires. What is this wealth tax? Well, why don't we have a 3% wealth tax on the assets above 3 billion? Pero kung over 3 billion pesos, ita-tax natin ng 3%. Muli na namang iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi anya tamang sabihin si Thomas Coloma ang nakadiskubre sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcoleta, may mga nauna ng pag-aangkin mula sa ibang bansa bago ang pag-aangkin ni Coloma para sa Pilipinas taong 1956. Bumuelta naman si Senator Lacson na tinanong kung ano ang kaibahan ng pagkakadiskubre at paninirahan kasabay ng pagbanggit ni Senator Riza Ontiveros na ibinasura na nga ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Samantala, ibinasura naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang isang dokumentong inilabas ng Chinese Embassy na kumukwestiyon sa pag-aangkin ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Inilabas ng embahada ang umano'y liham taong 1990 ng yumaong Philippine Ambassador na si Bienvenido Tan Jr. na ginagamit ng Beijing bilang patunay na inamin umano ng Pilipinas na nasa labas ng teritoryo nito ang Scarborough Shoal. Pero giit ni Chodoro, bahagi lamang ito ng patuloy na disinformation campaign ng Beijing tungkol sa West Philippine Sea.
Bad trip si US President Donald Trump sa ilang mga kaalyadong bansa na tumangging magpadala ng warships sa Strait of Hormuz. Kalahating buwan na nang sarahan ng Iran ang makipot na daluyan sa Persian Gulf upang barhan ang halos 20% ng supply ng krudo sa buong mundo bilang tugon sa pinasimulang gyera ng Amerika at Israel sa kanilang bansa. Sagot naman ni Trump, nanawagan siya kamakailan sa NATO nations na magpadala ng security escort para sa ligtas na pagdaan doon ng mga commercial na barko. Pero isa-isang tumanggi sa hiling ni Trump ang Germany, UK, Italy at iba pa. But there are some countries that greatly disappointed me. And you know, I'm the one that got them to pay from 2% to 5% of GDP, NATO. And I get along great with those countries in NATO, but I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. Samantala, nagbanta si US President Donald Trump na target nitong sunod kunin ang Cuba. Sarap ito ng nationwide power blackout sa naturang island nation. Abot na nga sa 11 milyong Kubano ang walang kuryente ngayon matapos bumagsak ang national power grid nito. Bilang protesta, nag-noise barrage ang mga residente sa Havana gamit ang mga kaldero para ihayag ang pagkadismaya. Ito na ang pinakamalalang blackout na naranasan sa Caribbean country na problemado na sa lumang infrastruktura at kakulangan ng supply ng krudo na pinalala pa ng pagharang ng USA sa oil shipments nito. Bukod pa yan sa epekto sa buong mundo ng krisis sa krudo dahil sa giyera ng Amerika at Israel sa Iran. Sa harap nito, sinabi ni Trump na nakahanda siyang gawin ang kanyang gusto sa naturang bansa. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth. They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Balik na sa Miami si Filipina tennis star Alex Ayala para sa Miami Open, ang torneyong naging simula ng kanyang breakthrough year noong 2025. Matapos ang maikling pahinga sa Los Angeles pagkatapos ng Indian Wells, balik ensayo na si Ayala para sa kanyang unang laro sa laban. Nakamit din ni Ayala ang bagong milestone matapos umangat sa career high na world number 29 sa pinakabagong WTA rankings. Sa round of 64, makakaharap ni Ayala ang mananalo sa tapatan ng Croatia at ng Germany. Matatandaang noong nakaraang taon, bumida si Ayala sa buong mundo matapos mag-semifinal finish sa Miami Open bilang isang wildcard entry kung saan napatumba niya ang ilang malalaking pangalan sa tennis. Good luck! Kayang-kaya yan, Alex. Binili ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang bahay sa Germany kung saan tinapos ni Dr. Jose Rizal ang nobelang Noli Me Tangere. Ayon sa opisina ni Leviste, layon ng pagbili sa bahay sa Wilhelmsfeld, Germany na mapreserba ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa naturang lugar na natili si Rizal noong 1886 habang nag-aaral ng ophthalmology sa University of Heidelberg sa imbitasyon ng kanyang kaibigang si Pastor Carl Ulmer. Bukod sa Noli Me Tangere, dito rin isinulat ni Rizal ang tulang Flowers of Heidelberg na naglalarawan ng kanyang pananabik sa Pilipinas. Balak namang gawing museo ang bahay na magbubukas sa mga Pilipino at dayuhang bisita na matututo mula rito. Giit pa ng mambabatas, hindi ginamit ang pondo ng gobyerno sa pagbili ng naturang property. Susunod sa showbiz, first live interaction ng girl group BINI sa Weverse platform naging matagumpay. At Tony Pangilinan may pa-discount sa sariling gasolinahan. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z.
Patuloy pa rin ang oil price hike bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East at nakakaapekto na nga sa pandaigdigang krisis. Pero ang aktor na si Donnie Pangilinan piniling pababain ang presyo ng langis sa sariling gasolinahan. Yan ay para makatulong sa marami. Samantala, first live interaction ng Bini sa fans via Weverse platform matagumpay. Ang detalye, ichichika sa atin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Donnie as Good Samaritan. Puring-puri ngayon ng netizen ang kapamilya actor na si Donnie Pangilinan, maging ang ama nitong businessman na si Anthony Pangilinan matapos mag-offer ng bawas presyo sa kanilang gasoline station sa Forbes South. Sa gitna kasi ng hirap ng buhay dahil sa tumitinding taas presyo ng produktong petrolyo, pinili pa rin ng mag-amang Donnie and Anthony na makatulong sa kanilang kapwa at komunidad sa pamamagitan ng pagtapyas sa presyo ng langis. Sa FB post ni Anthony ngayong Martes, March 17, proud niyang ibinahagi na suggestion raw ng kanyang business partner na kanyang anak na si Donnie na bawasan ng 3 piso ang kada litro ng presyo ng kanilang gas mula sa regular na presyo ng diesel. Aminado si Anthony na kung purong negosyo at numbers lang ang titingnan, hindi ito praktikal. Pero ayon sa kanya, ang move na ito ay 100% in sync o naka-align sa kanilang misyon. Marami naman ang nagbigay ng positive comments sa mag-ama. Salute po kay Father Anthony at son na si Donnie. Sana'y magsilbi itong inspirasyon sa iba pang mga negosyante na unahin ang kapakanan ng kapwa lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, naging matagumpay naman ang unang live performance ng Nation's girl group na Bini sa Weverse. Nakapagtala nga agad ito ng mahigit 400k views at 21 million plus hearts. Sa livestream nila with their fans, kitang-kita na masaya at nag-e-enjoy ang mga reyna ng P-pop. Ang Weverse ay isang global fan community platform na dinevelop ng Hype kung saan direktang nakikipag-interact ang artist sa kanilang fans sa pamamagitan ng post, live updates at exclusive content. Congratulations, Bini! More network to global fans. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Wala ngang motorista ang lusot sa hagupit ng krisis sa krudo. Pero kung ilalarawan mo ang diesel na bibilhin sa halagang 100 piso kada litro, magtatagal kaya ang gamit? Grabe naman yon. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Martes ay mula kay Plato. Ang sabi niya, lahat ng digmaan ay laban patungkol sa pera. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.